Are you a member of the Roman Catholic Church? Are you intrigued or challenged by clever questions and malicious accusations from the enemies of the church? Bakit hindi nag-aasawa yung mga pari? Ang mga Bakit po ba tayo mga Katoliko gumagamit? Bakit po ba gumagamit ang mga pari ng incense? Bakit po may pista prosesyon ang mga Bakit Katoliko? ba paulit-ulit magdasal ang mga Katoliko? All your questions will now be answered and all your doubts cleared. Featuring the two prominent Roman Catholic apologists of the Philippines, Attorney Marwil Liasos of the Order of Preachers and Reverend Father Abe P. Arganiosa, in a dynamic tandem to explain and defend the faith and to guide us all to know the truth. Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Know the Truth at isa na naman pong pagtatanghal ang aming ihahandog sa araw na ito. Sa ngalan po ni Father Abe Arganiosa, ako po si Attorney Marwil Liasos OP. At makakasama po natin sa pagtatanghal na ito ang ating kapatid na si Dwayne Cartojano na siya pong miyembro ng Apologet Ministry ng Rojas City. Magandang araw, kapatid na Dwayne. Magandang araw din, kapatid na Marwil Liasos, at magandang araw din po sa ating mga kapatid. Sumainyo na po ang pagpapala ng Panginoong Diyos. Batiin naman po natin ang ating mga tagapanood sa wikang Ilonggo sapagkat marami po tayong tagapanood dyan sa Western Visayas region. Maayong aga sa inyo tanan, mga kauturan ng mundira na nagapalamati sa atong programa Know the Truth. Gabay pang pagpapamaayos ang Ginoo manginyara sa inyo, kaupo sa inyong mga mahal sa kabuhi. Daghang salamat sa pagtambong mo diri sa studio. Sa lahat po ng mga nanonood sa ngayon, kami po ay mapalad sapagkat kami po ay sinamahan ng mga miyembro ng Catholic Faith Defenders at mga bisita. Narito po sila ngayon sa studio. Meron tayong katanungan ngayon na pagbibigyang daan natin. Narito po ang katanungan ng isa nating kapatid. Itatanong ko lang po kung si Felix Manalo po yung katuparan ng hula ng Isaiah 46:11 at 43:5. Tatanong ko lang po kung si Felix Manalo po yung katuparan ng hula ng Isaiah 46:11 at 43:5. Napanood natin yung tanong, Brother Dwayne, talagang tungkol ito di umano na si Felix Manalo, yung ikinatuparan ng hula sa Isaías 46:11 at 43:5 na siya daw di umano ang ibong mandaragit na natupad naman dahil ang Pilipinas daw ay ang Far East ayon sa Biblia. Eh naku po, kapatid na Mars, napakalayo pong interpretasyon yun. Kung susuriin po natin yung banal na kasulatan, hindi po talaga aakma kay Ginoong Felix Manalo. Napakalayo po. At yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito, no, Brother Dwayne. Una sa lahat, gusto nating ipabatid sa ating mga tagapanood na isa sa mga pangunahing aral ng Iglesia ni Cristo ay yan nga, si Felix di umano ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. At ang ginagamit nila dyan ay ang binabanggit dito sa aklat ng Apokalipsis 7:2 na ang sabi, "At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat." Ayon kapatid na Dwayne sa ating mga kaibayo sa Iglesia ni Cristo, yung anghel daw na binabanggit sa 7:2 ng Apokalipsis ay walang iba kundi si Ginoong Felix Manalo. At sapagkat nabasa rin dito, yung anghel na yan ay galing sa sikatan ng araw, ang sikatan ng araw di umano ay yung Far East. At ikakabit nila yung 46:11 ng Isaías at ang 43:5 ng Isaías na siya di umanong nagsasabi Far East. At iyan ay ilalapat nila sa Pilipinas gamit ang mga referensya na nagsasabing ang Pilipinas ay ang Far East. Nako, ang layo po niyan.
Yung sa Apocalypse 7:2 po, alam po nating lahat na yung New Testament o ang Bagong Tipan ay naisalin po yan mula sa Griego. At kung titingnan po natin, yung nakalagay po sa Greek ay Anatoly, na yung ibig sabihin ay S. Yung far po sana, kung meron po talagang far sa original na Greek text, sana meron po tayong mababasang makroten. Yun pong, so lalabas sana makroten Anatoly. So wala po yun doon sa Greek text, yung sinasabi ng far is dagdag na lang po yun. Hindi po yun nakabatay sa original na salin ng mula doon sa Greek. Napakalinaw po sa Bagong Tipan, sa Apocalypse 7:2 na binasa, wala din pong binabanggit na Far East doon. Kaya nga, hinahanapan nila ngayon ng teksto na may nagbabanggit na Far East. Tatalon sila doon naman sa Lumang Tipan, kapatid na doon. Ano nga uli yung mga pangunahing talata na kanilang binabanggit upang patunayan na merong Far East sa Biblia? Yung ginagamit nilang batayan na di umano daw ay referensya kay Felix Manalo, yung Far East, sabi nila, yun daw yung meron daw nakasulat doon na Far East. Kaya ikakabit nila doon sa sa Pilipinas. So kung titingnan po natin, baka sabihin po ng Iglesia ni Cristo, hindi tayo marunong ng Hebrew, no? So kung babasahin po natin sa original text ng Hebrew, ganito pong ating mababasa. Altera, Keetha, Mimisrap, Abe, Sarika, Omimaarab, Akabchika. Yun pong nakasulat dito ay Misra. Yun pong Misra, yung katumbas po sa wikang English ay S. Yung kung may nakalagay na Far East, yung Far po ay Rahok. Wala pong nakalagay na Rahok dito. Kaya yung isang ministro na Iglesia ni Cristo na nakipagdebate doon sa kapatid natin sa Cebu, Na si Ginoong Jose Veneracion. Tama po yung nakalagay sa sa screen na Hebrew text, ginamit niya pa yung Aleph Codes eh. Pero yung translation na nilagay ng Far East, yun ang mali. Yun po ay tahasang pandarayan. Alam mo kapatid, kung meron mang wasto o tumpak na pagsasaling sa wikang Ingles ng talatang yan mula sa Hebrew, ang mga mas otorisado, mas may malawak na kaalaman ay yung mga Hudyo mismo. At susuriin po natin mga kapatid, ito pong isang napakalumang salin po ng banal na kasulatan, the Holy Scriptures according to the Masoretic text. Ito po ay nilimbag ng Jewish Publication Society of America at ang kopya ko po na hawak sa ngayon ay 1917 pa po. At dito po sa 46:11 ng Isaiah, pakinggan po natin ang pagkakasalin mismo ng mga otoridad ng mga Hudyo. Ito po ang sabi, calling a bird of prey from the east, the man of my counsel from a far country. Yea, I have spoken, I will also bring it to pass. I have purposed, I will also do it. Kapatid na Dwayne, wala po tayong nabasa o narinig na Far East. Ang nakasulat po, a far country. Saan naman po nila nahablot yung Far East dito sa talata? Siguro po, napulot nila kung saan. Oo eh. Yung pinipilit ko po kasi nila, yung Misra daw po na Hebrew word, yun po ang katumbas ng Far East. Pero ilan po sa mga Hebrew scholars ay hindi po sumasang-ayon sa ganyan. Isa na po dito yung ang isa sa mga scholar na kilala natin na si Professor Suhar. Ano po ang comment niya? Sabi niya dito, Misra is the position of the rising sun, or also the S. In the S, towards the S, the eastern side of Jerusalem eastward towards Jerusalem, the eastern square, as far as SO. In the S, the eastern side of, there is no far in the Hebrew as some translations are suggesting. Sa katunayan, maging po yung paboritong translation ng Iglesia ni Cristo, kapatid na Dwayne, sa usaping ito, yung Moffat translation, wala din pong binabanggit na Far East sa 46:11 ng Isaiah. Ito po ang
the Moffat translation, the Bible, no? Translated by James Moffat. At tingnan po natin dito sa Isaiah 46:11 kung binabanggit po ang Far East. O kung baga, kung hindi po natin mabasa dito, yun po ay kathang-isip lamang ng mga alagad ni Felix Manalo. Narito po ang ating mababasa sa 46:11 ng Moffat Translation. I carry out what ear I choose, summoning a bird of prey from the east, a man for my purpose from a land afar. I have said it, I will do it, I will carry out my plan. Dito, Brother Wayne, mapupunan natin at napakalino naman ho na walang binabanggit na Far East. Meron po tayong nabasa na from the east, from a land afar. Ang ginawa po siguro nila, pinatunog. Porque may east at land afar, pinagdugtong Far East. Chapsuy ho ang labas. At isa pa po natatandaan po natin yung debating nangyari sa Cebu sa pagitan ni Mr. Jose Veneracion at saka ng kapatid natin si Brother Alvin. Ginamit niya po yung Dead Sea Scrolls, yung English na salin ng Dead Sea Scrolls. At saka kung babasahin po natin dito sa Isaiah 46 verse 11 din, ganito po ang ating mababasa. Calling a bird of prey from the east and from a distant country, a man with his purpose, ended, I have spoken, I will certainly bring it to pass, I plan it. Wala pong nakalagay dito na Far East din. So, hindi po aayon kay Mr. Veneracion yung sinabi niya. Sa madaling sabi, kapatid na Dwayne, ito naman ay isa na namang panlilindang ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo para lamang palabasin na merong Far East sa 46:11 ng Isaías at ilalapat yan na yun ang bansang Pilipinas upang mapanindiganan ang kanilang katang-aran na si Felix Manalo ang kinatuparan ng hula sa Biblia. Now, naniniwala po tayo na malayo po talaga yan na matupad kay Ginoong Felix Manalo. Naniniwala po tayo, hindi lang po tayong mga Katoliko, pati po yung mga scholars, na yung tinutukoy pong ibong mandaragit dyan ay si King Cyrus po. Now, titingnan po natin, paano po natin mapapatunayan nga siya ngayon. Ganito pong mababasa natin sa Isra, sa Kapitulo 1, talatang 1, Nang unang taon ng pamamahala ni Haring Ciro ng Persya, nilukuban siya ng Espiritu ni Yahweh. Nangyari ito upang matupad ang kanyang salita sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Kaya si Haring Ciro ay sumulat ng ganito. So yung taong tinutukoy sa Isaiah chapter 42 verse 1, nilukuban ng Espiritu Santo at saka kinonfirm po dito na si Haring Ciro ng Persya. At lahat naman po yata ng mga scholars ng world history, yun ang sinasabi. Pero gagamitin natin, kapatid na Dwayne, itong Amplified Bible bilang referensya sapagkat dito po ay tahasang tinukoy kung sino yung binabanggit na tao doon sa 46:11 ng Isaiah. Dito po yung aking babasahin. Calling a ravenous bird from the east, the man Cyrus, who executes my counsel from a far country. Yes, I have spoken, and I will bring it to pass. I have purposed it, and I will do it. So napakalinaw mga minamahal na ito po ay natupad kay King Cyrus ng Persia. Yung ginagawa po ng Iglesia ni Cristo at ni Felix Manalo, yan po ay pagnanakaw o pangangamkam ng salita ng Diyos. At meron pong binabanggit sa banal na kasulatan laban sa gawain ito na kapag ang salita ng Diyos o ang Biblia o ang hula na naririto ay kinamkam ng isang tao na hindi naman nararapat at hindi naman tunay na patungkol sa mga talatang ito, ito po ay pagnanakaw, kapatid na Dwayne. At babasahin po natin yan dito sa Jeremias 23:30 na ganito po ang ating mababasa. Kaya't narito ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na ninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kanyang kapwa. Kapag ikaw daw gumamit ng talata o ng propesiya at ito po ay ginamit mo patungkol sa iyo na hindi naman para sa iyo, ang sabi po ng Biblia, ito po ay pagnanakaw.
dagdag po pa po riyan na kapatid na Mars, yung ginawa po ni Mr. Jose Veneracion doon sa debate na tama naman po yung nakalagay sa screen na Hebrew text pero nilagyan niya ng Far East na hindi naman talaga yun ang kahulugan. Ano po ang masasabi ng Biblia tungkol dyan? Kasi dinagdagan nga eh. Ganito po mabasa natin sa Kawikaan sa Kapitulo 30 at ang talata ay 6. Huwag mong daragdagan ang kanyang salita, pagkat pagsasabihan kanya na isang sinungaling. Biblia po ang tumukoy na isang kasinungalingan ang ginawa nitong ministrong ito ng Iglesia ni Cristo. Pero kapatid na Dwayne, para po sa mga neutral na nanonood, baka sabihin nila, hindi nyo binabanggit, meron naman silang ibang talatang pinagbabatayan At yan ay ang 43:5, no? Yung Kapitulo 43, versikulo 5 ng Isaías. At ang ihaharap nila sa inyo mga minamahal ay isang sali ng Moffat, no? Yung Moffat translation. At ito po, babasahin nila, sasabihin nila, tumpak na basa. Ito po ang sabi, from the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Dito po sila sumasalig, mga minamahal, sa translation na ito ng Moffat. May nabasa, kapatid na Dwayne, na Far East. Ano ngayon ang masasabi ko sa kanilang pangangatwiran na yan? Si Mr. Jose Veneracion po, nag-aral po yan ng Hebrew, sabi nila. Pero natitiis niya ba na hindi sundin yung nasa original text? Kasi hindi po aayon yung mga nag-aral po ng Hebrew, yung mga scholars, na meron talagang far doon sa Isaiah 43 verse 5. Dagdag na lang po yun. Hindi po sumasang-ayon yun sa original na text ng Hebrew, yung Moffat's translation. Para po panigundahanan yung sinabi ni kapatid na Dwayne, kung meron man pong mga otorisado o mga otoridad tungkol po sa tumpak na salin ng Hebrew sa wikang English, yun din po yung mga Hudyo. At babasahin po muli natin, mga kapatid, ito pong Tanakh, yung the Holy Scriptures according to the Masoretic text, na ito po ay nilimbag ng Jewish Publication Society of America noong 1917. Ito po ang binabanggit ng mga otoridad ng mga Hudyo tungkol sa tumpak na salin ng Isaías 43, versikulo 5. Ganito po ang ating mababasa. Fear not, for I am with thee. I will bring thy seed from the east, and gather thee from the west. Wala pong binabanggit na Far East. Kaya po yung far, dagdag na lamang ho yun, na wala sa original na lingwahe ng salita ng Diyos sa lumang tipan. At dapat po nating pagkatiwalaan, lalo na yung mga eksperto sa Hebreo, yung mga Hudyo. Kasi sabi po dito ni Apostol Pablo sa Roma 3, ang talata 2, napakarami una sa lahat ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Lalo na po pagdating sa lumang tipan, mas marunong po sa Hebrew itong mga Hudyo kesa po sa mga Iglesia ni Cristo, lalo na yung kanilang kinikilalang scholar na si Jose Veneracion. Scholar po na charlatan. Yan po ang komento ng ating kapatid na Dwayne. At mga kapatid, sa ating pong pakikinig at panunood ng palatuntunang ito, napakalinaw po na ang pinagbabatayan ng aral ng Iglesia ni Cristo ay isang sapantaha lamang, kung hindi man ay tahasang pagdadagdag sa salita ng Diyos. Kapatid na Dwayne, anong masasabi mo hinggil po sa mga gawain ito ng Iglesia ni Cristo? Abay, Brother Mars, yung masasabi ko po ay yun pong mga nagdadagdag ng hindi naman po nandoon sa talata na nasa sa original text ng Hebrew. Yun pong pagdadagdag ay katumbas po nun ay pagsisinungaling. At alam po natin kung anong tawag po doon sa mga taong sinungaling. Sino po yung ama nila? Walang iba kundi ang kanilang amang Diablo. Yun po ay nakasulat sa Juan 8:44. Na ating pong babasahin para sa kabatiran po ng ating mga tagapanood kung sino po talagang nagturo sa Iglesia ni Cristo ng huwad na aral na ito. Ito po ang sabi mismo ng Panginoong Hesukristo sa Juan 8:44. Kayo'y sa inyong amang Diablo
at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. So, maliwanag po. At ang mapapayo po natin sa mga kapatid nating nakikinig ngayon ay huwag na po tayo magpapaloko doon sa mga sinasabi ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Mga minamahal, napatunayan na naman po natin na ang isang aral ng Iglesia ni Cristo na si Ginoong Felix Manalo di umano ay ang sugo ng Diyos sa mga huling araw, isa pong napakalaking kabulaanan. At kung maniniwala po tayo sa pangangaral na ito na hindi naman nakabatay sa salita ng Diyos, kundi sa gawa-gawa lamang ng mga tao, hindi po ito makapagdudulot sa atin ng kaligtasan, kundi tiyak na kapahamakan. Sumainyo na naman po ang isang palatuntunan ng Know the Truth sa ngalan po ni Father Abby Arganyosa. Ito po si Attorney Marwil Yasus OP, kasama ang ating kapatid na si Dwayne Cartujano na nagsasabing alamin po natin ang katotohanan sapagkat ito ang tunay na magpapalaya sa atin.